Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa sponsor natin ngayong umaga, si Brother Khalid. Pagpalain ka ng Panginoon, maging ang iyong asawa at ang iyong buong pamilya. So maraming salamat sa iyo kapatid at hello kay Marisa Jel ng Morong Rizal. So Marisa, salamat sa iyo sa pagsubaybay mo dito sa ating channel. I hope malaking tulong ito sa iyong spiritual life. Now, dako po tayo sa ating tema na tinatalakay po natin netong mga nakarang araw at sa mga darating pang araw. Practicing the presence of God. Ibig sabihin po yung presensya ng Diyos ay isinasabuhay. Sinasanay natin yung ating mga sarili na mamuhay na conscious tayo na yung Diyos nakatingin sa atin. Kasi kung may nakatingin sa iyo, mag-iiba yung klase ng pamumuhay mo. Lalo na Diyos yung nakatingin sa iyo, pinagmamasdan ka. Alam ng Diyos yung laman ng isipan at puso mo. Alam ng Diyos ng lahat ng ginagawa ng iyong mga kamay. Mag-iiba talaga yung takbo ng buhay mo kung ikaw ay nabubuhay sa presensya ng Diyos. So yung devotion natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Joshua chapter 1 verse 5. Now ito po ay pangako ng ating Diyos kay Joshua. Sabi po ng Diyos kay Joshua, Joshua, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Walang makakatalo sa iyo, Joshua, habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya ipababayaan. Now, ito pong pangako ng Diyos kay Joshua, ito talagang kahit ikaw din mismo kung pangakuan ka ng Diyos ng ganitong klaseng pangako, sasamahan ka niya, pagtatagumpayan ka niya, hindi ka niya iiwan. Lalakas talaga yung loob mo, tatapang ka sa anumang hamon ng buhay. Now, yung pinakaunang matututunan po natin dito, ito po yung number 1, God will make us indestructible. Tayo pong lahat na naka Kristo, lahat na naligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, we are indestructible. Walang makakatalo sa atin. Kung ang Diyos ang nag-iingat sa iyo, ikaw ay nasa kamay ng Diyos, iniingatan sa kanyang mga kamay. Tanong, sinong makakatalo sa iyo? Sinong makakagapi sa iyo? Sinong makakapagpabagsak sa iyo? Hanggat ikaw ay nasa kamay ng Diyos, hanggat iniingatan ka ng Diyos, walang makakatalo sa iyo. So, we are indestructible. Pangalawa po, God's presence will make us victorious. Ang presensya po ng Diyos ang magpapatagumpay sa atin. Sabi nga ng Panginoon rito, sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Kung si Moises naging matagumpay, ikaw din, Joshua, magiging matagumpay ka rin. Kasi yung presensya ko sasama sa iyo. Kapag kasama mo yung Diyos, hindi pwedeng hindi ka magtatagumpay sa buhay. Now, bigyan ko lang kayo ng konting background dito sa mga talatang ito, no? Sabi rito, nang mamatay na si Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moises. So si Joshua, kanang kamay po siya ni Moises. Sabi ng Panginoon, patay na ang lingkod ko si Moises. Ngayon, ikaw na yung papalit, Joshua. Maghanda kayo, tsaka ikaw, lahat ng mga Israelita, tatawid kayo sa ilog ng Jordan. Now, para mas ma-appreciate natin to, bigay ko lang po yung background, lalo na kung bago kayo sa pag-aaral ng Bible, no? So, mula dito sa Pilipinas, tawid muna tayo, punta muna tayo sa ibang lugar, dito sa bandang Israel. Long time ago, sa panahon po ni Joshua at ni Moises, yung bansang Israel po alipin dito sa Ehipto. So mula sa Ehipto, pinalaya ng Diyos yung kanyang bayan ng Israel. Naglakbay sila mula rito papuntang Sinai. Sinai paakyat dito. Nagrebelde sila dito sa Kadesh Barnea. 40 years nagstay pa sila rito. Or I think all in all, nagstay sila dito ng matagal, 40 years. Tapos, after mamatay nung generation na yon, sinabi ng Diyos kay Joshua, pasukin mo na yan. Pasukin mo na yung bayan, yung Canaan, yung lupang pangako, yung Israel. Kunin mo na yan, sa'yo yan.
Now, si Joshua po noon, nandito na sa bandang lugar dito, Mount Nebo. Dito na namatay si Moses sa Mount Nebo. Si Moises po, pinakita ng Diyos kay Moises, eto Moises, yan yung lupang pangako kasi hindi ka makapasok. Si Joshua, yung papalit sa'yo. So, si Joshua po, etong ilog po na ito, yan, ilog Jordan. Mas makikita natin yan dito, Yung ilog Jordan, yan po yung tatawirin ni Joshua, papasok sa Promised Land. Ang unang kukuhanin nila yung City of Jericho. So, yung ilog na yan, pasukin nila yan, tapos City of Jericho. Tapos, mula rito, pababa, Southern Israel and then Northern Israel, sasakupin nila. Now, sabi po rito, patay na yung lingkod kong si Moises, kaya ikaw na yung papalit. Sa pagtawid sa ilog ng Jordan. Tingnan niyo po, dito po sa ilog ng Jordan, noong mga panahon na yun, umaapaw. Hinati rin ng Diyos yon. Kung papaanong hinati ng Diyos yung dagat na tumawid si Moises. Ibig sabihin, kung paanong sinamahan ng Diyos si Moises, ganun din sasamahan ng Diyos si Joshua sa kanyang pakikipaglaban. Now, si Joshua po, sabi ng Diyos sa kanya, Joshua, my presence will go with you. Sasamahan kita gaya ng pagsama kay Moises. At ikaw magtatagumpay ka kung paano nagtagumpay si Moises. Ganun din po sa atin, Ang Diyos ang magpapatagumpay po sa atin. Hanggat ang Diyos ay iniingatan tayo sa kanyang mga kamay, hanggat ang Diyos ay panig sa atin, kung paano sinamahan ng Diyos si Moises noong mga panahon na yon at nagtagumpay si Moises, kung paano sinamahan ng Diyos si Joshua at pinagtagumpay ng Diyos si Joshua, ganun rin po sa kasalukuyan dahil yung Diyos ni Moises at ni Joshua, Diyos pa rin natin ngayon. Ang Diyos natin ang magpapatagumpay sa atin. Hindi po tayo magtatagumpay sa sarili nating mga kakayanan. Tayo po ay pagtatagumpay ng Diyos sapagkat ang Diyos ang ating kalakasan. Kailangan lang po talaga samahan tayo ng Diyos. Kaya itong pangako na to, pwede itong applicable sa atin kung tayo po ay na kay Kristo. Na pangatlo po, sabi dito, God will never leave us nor forsake us. Sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, hindi naman kita iiwan huwag ka mag-alala. I will never leave you nor forsake you. Hindi kita pababayaan. So, yan din po yung promise ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lagi tayong sasamahan ng Diyos, pagtatagumpayin niya. So, God will make us indestructible. Walang makakatalo sa atin. God's presence will make us victorious. Ang presensya ng Diyos ang magpapatagumpay sa atin. And God will never leave us nor forsake us. Now, ano po yung application natin sa katotohanan ito? Now, hindi po ito pwedeng principle sa Bible or promise sa Bible na angkinin agad natin. Hindi po ganun yon. Kailangan muna basahin mo yung konteksto, anong nangyayari dito, para pag piniga mo yung mga talata, talagang naunawaan mo at pag isasabuhay mo na siya, pwede mo siyang angkinin bilang principle o pangako sa Biblia. Now, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number 1, be strong and courageous. Kasi merong pangako ang Diyos kay Joshua, pero merong ding pinapagawa ang Diyos kay Joshua. Tingnan po natin yung kabuuan ng talata, Sabi niya, walang makakatalo sa iyo. Sasamahan kita, Joshua, hindi kita iiwan. Pero magpakatatag ka at magpakatapang. Hindi pala pero. Kaya, therefore, magpakatatag ka at magpakatapang. Dahil sasamahan kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayan, pagtatagumpayin kita. Ang role mo naman, fight the battle. Magpakatatag ka at magpakatapang. May gagawin ka, Joshua. Susuungin mo yung lahat ng gera. Mula po dito, actually, kahit outside of Israel, nakikipagdigma na si Joshua. Ngayon, yung si Joshua nandito na, tatawirin na lang yung ilog Jordan. Puro gera na yun. Yung Jericho na yan, yung old Jericho pa at that time, yan yung unang city, unang digmaan na kakaharapin nila. At puro digmaan na po yan sa loob ng Canaan para makuha nila yung Promised Land. Now, kung titingnan nyo pong mabuti, hindi pwedeng tatambay ka lang
May pangako ang Diyos, tapos tatambayan mo lang yung Diyos. Okay, Lord, bahala ka na dyan. Kayo pala magpapatagumpay sa akin eh. No, you have to fight the battle. You have to be strong and courageous, knowing that God will make you victorious. Alam mo sa sarili mo na pagtatagumpayin ka ng Panginoon, but you have to fight the battle. Be strong and courageous. Number 2 po, ito yung nakakaligtaan ng marami. Live according to the Word of God. May promise ang Diyos. You are indestructible. Walang makakapagbabagsak sa'yo. Walang makakatalo sa'yo. Yung presensya ng Diyos, pagtatagumpayin ka, hindi ka iwan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero paano mo makukuha, mararanasan yung katagumpayan ng Diyos na yon? You need to live according to the Word of God. Kaya nga sabi rito sa verse 7, basta't magpakatatag ka at magpakatapang, sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan. So, hindi ka pwedeng tambay eh. No? Hindi mo pwedeng, okay Lord, I will just wait for your promises. Hindi pwede, active ka dapat eh, na sinusunod mo yung mga sinasabi ng Diyos sa kanyang kasulatan. Kaya mahalaga yung Biblia eh. Ito yung guide ng Panginoon sa atin. Ito yung pangungusap ng Diyos sa atin na dapat inaalam natin, inaaral natin, inuunawa natin. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sundin mong mabuti ang lahat ng nasa kautusan na binigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Now, ang tanong, paano ka mamumuhay ayon sa salita ng Diyos? Ibinigay na rin ng Diyos kay Joshua kung paano. Sabi niya sa verse 8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So, merong promise kay Joshua, magtatagumpay ka. Pero ito yung kaparaanan para magtagumpay ka. You need to live according to the Word of God. Minsan nakakalimutan natin yung part na yan, no? Ang inisip lang natin, victory, tagumpay, success, prosperous life. Pero nakakalimutan natin yung kaparaanan, paano mo gagawin yon. You need to live according to the Word of God. Now, paano mo gagawin exactly? You need to read, meditate, and obey the Word of God. Sabi dito, read. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Meditate. Pagbulay-bulayan, pag-isipan mong mabuti, unawain mong mabuti, damahin mong mabuti yung salita ng Diyos. Para malaman mo kung paano mo matutupad. Tutuparin mo pala kung ano yung nakasaad sa Biblia. So, read, meditate, and obey the Word of God. Ano po ang magiging resulta nito? Sabi rito, kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Kaya para sa discussion question natin, why can we not separate God's victory from God's Word? Bakit hindi natin pwedeng ihiwalay ang katagumpayan ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita? Yung katagumpayan ng Diyos, bakit hindi pwedeng mahiwalay sa salita ng Diyos na dapat nating aralin? So, discuss po natin ito sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, Lord, now I know the main secret to attain God's victory. I hope, balikan natin itong mga puntos na to. I hope, bumuon talaga sa atin ito. Ito yung secret to God's victory. Tandaan natin, God will make us indestructible. Walang makakatalo sa atin. God's presence will make us victorious. God will never leave us nor forsake us. Now, ano yung response natin doon? Be strong and courageous. Ibaon po natin sa puso't isipan natin na we have to fight the battle. Pero alam na natin sa sarili natin, bibigay sa atin ng Diyos yung katagumpayan. Live according to the Word of God. Read, meditate, and obey the Word of God. At para po sa panalangin, yan yung secret to God's victory. Lord, now I know the main secret to attain God's victory, your victory. Now, ito po yung pinaka-importante. Lord, please teach me, Lord, to have a discipline. Disiplina po ito. Hingin natin sa Panginoon yung disiplina na matutunan nating magbasa ng salita ng Diyos. Discipline of reading, meditating, and following your word. Talagang hingin natin sa Panginoon, Lord, magmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako na i-prioritize yung salita ninyo. Unawain yung salita ninyo. I-meditate throughout the day.
At tulungan niyo po ako na tuparin kung ano yung mga natututunan ko sa inyong mga salita. Ipagmakaawa natin to sa Diyos. Ito yung kaparaanan ng Diyos para tayo magtagumpay sa buhay, sa ating Christian life. So please teach me, Lord, to have a discipline of reading, meditating, and following your word. Let me live according to your principles. In Jesus' name. Tandaan po nating mabuti, kung gagawin natin ito, uunlad ka at magtatagumpay ayon sa definisyon ng Diyos ng katagumpayan. Kung meron po kayo natutunan dito sa devotion natin na ito, ipaalam nyo po sa comment section. At huwag po natin kalimutan na ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. So yun lamang po, pagpalain kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion. See you po.